Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa bagong leksyon natin ngayong araw? Okay, pero bago ang lahat, meron na akong ipapatungkol dito at tayo kakanta at sasayaw. Ang tugtog na ito ay meron na kung ikaw ay masaya. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Nasiyahan ba kayo sa inyong napanood? Sa inyong palagay, ano kaya ang mga pandiwa na makikita sa video? Una ay ang tumawa, pangalawa ang pumalakpak, at pangatlo ay tumutyak. Yon ang mga halimbawa ng pandiwa. Sa tingin nyo, ano kaya ang ating leksyon sa araw na ito? Leksyon natin ngayong araw ay patungkol sa pandiwa. Alam niyo ba kung ano ang pandiwa? Pandiwa. Ang pandiwa ay salitang nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos o galaw ng isang tao, bagay o hayop. Binubuo ito ng salitang ugat at mga panlapi. Mga panlapi na, ma, nang, mag, in, at him. Halimbawa, umiyak. Ang salitang ugat na iyak ay dinadagan ng panlaping o. Ang pandiwa ay may tatlong aspeto. Una, pangnagdaan o naganap na. Ang kilos ay ginawa na, tapos na, o nakalipas na. Halimbawa, tumakbo. Pangalawang aspeto ng pandiwa ay ang pangkasalukuyan o nagaganap. Ang kilos ay ginagawa, nangyayari o ginaganap sa kasalukuyan. Halimbawa, tumatakbo. Pangatlong aspeto ng pandiwa, panghiharap o magaganap pa lang. Ang kilos ay hindi pa nagaganap at gagawin pa lamang. Halimbawa, tatakbo. Pangnagdaan o naganap na. Ang kilos ay ginawa na, tapos na, or nakalipas na. So, ang pangnagdaan or naganap na ay nangyari na. So, ito ay tumutukoy sa isang pangyayaring nangyari na sa karaan. So, ang halimbawa nito ay tapos na kami sa aming proyekto sa Filipino kahapon. At ito pa ang mga karagdagang halimbawang pangnagdaan o naganap na. Kahapon, noong halimbawa, nagpunta kami sa beach noong nakaraang bakasyon. Ito ang pangalawang aspeto ng pandiwa, pangkasalukuyan o nagaganap. Ang kilos ay ginagawa, nangyayari o ginaganap sa kasalukuyan ngayon. Panlapi na nag, na, at en. Halimbawa, panlapi plus salitang ugat. Ang salitang ugat ay tulog at dadagdagan ng na at ang nabubuong salita ay natutulog. At ito naman ang pangatlong aspeto ng pandiwa. Ang aspektong panghinaharap o magaganap. Ito ay nagsasaad na ang kilos ay gagawin o mangyari pa lamang. Tulad ng magdarasal, mag-aaral, at matutulog. Narito pa ang ibang mga halimbawa. Una, kami ay maliligo sa swimming pool mamayang hapon.
Pangalawa, si Binibining Robles ang magtuturo sa amin sa susunod na araw. Pangatlo, aawit siya sa palatuntunan sa isang linggo. Ito pa ang halimbawa ng aspeto ng pandiwa. Ito ay naganap, gaganap, magaganap pa lang. So halimbawa na naganap ay ako ay nagwawalis kahapon. So halimbawa ng nagaganap na ito ay ako ay nagwawalis ng bakuran. At halimbawa ng magaganap pa lang, ako ay magwawalis ng bakuran bukas. So, ang nagaganap na ito ay nanguhulugan sa kahapon, noon, kanina at nakarang araw o buwan. So ang nagaganap pa lang, ito ay nanguhulugan sa ngayon at kasalukuyan. At ang panghuli ay magaganap pa lang, ito ay nanguhulugan sa bukas, mamaya at sa susunod na araw, sa Lunes at darating na taon. Nay may natutunan kayo sa leksyon natin ngayong araw. Bago tayo umalis, ay meron muna akong ibigay na maikling pasulit. Kumuha ng maliit na kapirasong papel at inyong sagutan ang sumusunod.